Praise the Lord, eh. Grabe. Hindi ko alam, nakakapala ako special number. Ako pa nagtutugtog. Anyway, napakaraming bagay na pwede din magpasalamat sa ating Diyos na tunay. So, magagpupo namin itong buong isang linggo, buong isang araw, isang oras, para sabihin natin na napakabuti ng ating Diyos. And dapat siyang papurihan at pasalamatan dahil siya ay mabuti. Minsan pa ating palakpakan ng Diyos na bagay ito. Yung pinakamalakas palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Napakabuti ko ng ating Panginoon. Tunay na hindi siya nangiiwan, hindi siya nagpapabaya, especially sa mga tao patuloy na nag-aanap sa Kanya. Yan po yung katotohanan ng ating buhay, especially sa mga mananampalataya sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Natapos din yung ating 3-on-3 basketball league. And sabi nila, kaya daw yung season 3. So they are requesting for another season 3. In fact, gusto nila is 5-on-5 na. So siguro maybe, sabi ko mga komite kung paano namin gagawin yun. Kasi nakahanda na talaga sa 3-on-3. So pag si full court na yun, marami na yung tao. Kung the same team pa rin yung pupunta, 8 team yun, natin to 12, ilan yung lahat. Diba? Pero yung kumbaga, ina-expand sa, parang ina-expand mo yata itong organization na aming sinimulan, which ikaw naman talaga yung nagbigay sa amin ng vision why we are doing this. Kapalaro tayo because we want to enjoy, of course, nandun yung enjoyment, but primarily is gusto natin ng mga taong ito na nakasalamuhan natin, nakasalamuhan ng tao sa atin, ay may pag-pray natin at mailapit din natin ang kanilang buhay sa Panginoon. In fact, may mga EPS dito doon na sumali, ng mga 10 buwan pa lang sila sa Korea. So, sinasamantala ko yung kanyang ating pag-share sa kanila na sabi ko sa simula pa lang dapat tama na ang kaisipan mo sa buhay mo para mas ma-maximize mo kung ano yung blessing na meron ka. Kung if God will give you for another 10 years to stay in Korea, napakaganda pong opportunity yan. Pero maraming katotohanan din po na maraming mga taong nag-abroad. In fact, they are not just for 10 years or 20 years. Pero alam natin na hindi naging maganda yung kanilang mga buhay. No? Pag-uwi ng Pilipinas, parang walang nangyari sa buhay nila. Why? Because they mismanage what God gave them. You know what? In the Bible, especially in the Genesis, the beginning of the Bible, Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, mababala natin doon kung paano ang Panginoon nag-create ng sanlibutan. And meron kong mababasa ron na wala pa raw tutubo ng mga halaman or wala pang parang ecosystem, wala pang parang cycle. Why? Because there is no yet man to till the ground. Ibig sabihin, God prepared everything for us in this world. Now, one thing that God wants us to do, na kailangan ito natin, to become a good steward. Na maging magaling tayong tagapamahala ng biyaya na meron tayo. Kasi nga, binigyan ng Diyos yan eh. Ang gagawin mo na lang, maging magaling kang tagapamahala. Number 1, ng buhay mo. Are you really a good steward of your life? Hello? Sabi nga, di ba? Tell me your friends, and I tell you who they are. Di ba? Tell me your friends, and I will tell you who you are. Of course, ang magnet lang sa kapwa yung magnet. Kaya kung sino yung lagi mo mga kasama, 5 years from now, tignan mo, ito mga kasama ko na to, ay kasama ko bang lalago sa buhay? Kasama ko bang magpapalatag ng aking pamilya? Magpapalakas ng aking kaisipan? Aking sarili bilang isang tao? Manonurture ba ako sa mga taong sinasamahan ko? Because who you are right now is a mate 5 years ago. Kung sino ka ngayon, decision mo yan last 5 years ago. Kaya kung nag-struggle ka sa problema mo, last 5 years ago, ibig sabihin, walang change sa buhay mo. Hindi ka nagdidesisyon na baguhin ang sarili mo at bigyan ng solusyon ang problema. Kaya nga, 5 years ago, ano problema? Pera. Ngayon, ano problema? Pera pa na eh. So, pag ito ng
magdesisyon ng maayos at gawin ang sa kalooban ng Panginoon, 10 years from now, pera pa rin ang Panginoon. Kaya, God provided everything for us to be managed. And the foundation of that is, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot daw sa Diyos, yung pagrespeto at pag-honor sa Diyos na buhay, ayan daw ang pasimula ng karunungan ng buhay. Kung mamamagod mo naman talagang sekreto ang buhay. Do you agree with that? There is no such a secret in this life because everything is already opened by God. Ang nangyari lang kasi, tayo ang hindi gumagawa ng nais ng Diyos. Tayo ang gumagawa ng sarili nating solusyon sa dapat solusyon na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Amen ba? Kaya ang buhay natin minsan ay napakalagki. Para kang kakanin. Nakahangawit kang nguyain. Kailangan pa ng kape para tumulak pa loob, di ba? Alam niyo po yung tatay ng stepmother. Namatay po yung sa tipoy. Nalala ko bigla. Kasi ako yung nagkalong sa kanya mula sa hospital eh. Nung pinakain siya ng tipoy, yung alam pag pinakain ng tipoy is matanda na talaga siguro kung ako nagkamali, mga nasa 80 na siya pataas. Eh siyempre kung matanda na mahina na yung paglunok. Eh siyempre di ba, ang matanda na minsan ay nagiging parang bata, humihingi ng tipoy, di ba? Humihingi ng tipoy, di ba? Binigyan naman ng tipoy, pero ang problema, hindi ini-slice. Siyempre, walang ngipin yung tao. So, akala yung spaghetti, sabi ko, napakalaki yung spaghetti niya. Pero dalawang source, nakita namin, nag-aano na siya, parang hindi na siya makahinga, drop na siya. Hindi ko naman ako gagawin siya, bata pa ako ganyan. Kaya nung nakita hindi siya makahinga, sumigaw kami, sabi ko, kailangan ko sa tulad. Ako po yung talagang, ako talaga yung number 1 na umabog. Sabi ko, nasa yung mga kapito? Ako yung talagang lumang ko. Number ko talaga siya, at talaga mabigat po yun. Macho pa ako yun that time. Dinambog ko siya, tapos nilalang sa hospital. At immediately, comatose po yun. So mga kapatid, no, there's no secret in this life. May key ka lang na dapat mong gawin. The key is already also in your hands. Ang kailangan to open the key of life. To search, to read, to understand. Parang puzzle bisa ng buhay kasi, no? Kailangan nating, kumbaga, jigsaw puzzle, no? Kailangan natin yung image na yan, talagang mag-create mo doon sa puzzle na yun, makapagtugtog-tugtog mo. Eh kung ba, pag mali-mali yung mga puzzle mo, hindi mo pa pagtugtog, hindi. Di ba? Walang mangyayari. So that's our life. Kaya napakahalaga ng mga kapatid na nandoon yung spirituality, yung guidance of spiritual discipline. Kasi bakit? Doon kasi natin mas nakikita ang buhay sa ibang perspektibo. Kasi yung lagi natin nag-a-analyze ng buhay. What if we try to understand life in according on how God saw it? Paano pa ba tinitignan ng Diyos ngayon? At paano mo tinitignan ang sarili mo? Malaki itong pagkakaiba mo. Yung pagtingin mo sa sarili mo at pagtingin ng Diyos sa'yo. Ang tingin sa'yo ng Diyos, punong-puno ka ng potential, pero ang tingin mo sa sarili mo, hanggang dyan ka na lang. Tama? So kaya, hanggang dyan ka na lang, so whatever solution that you have, ay marahil, kapos doon sa dapat mong gawin. Kasi nga, you limit already yourself. What if bigyan mo naman ng chance ang sarili mo at tignan kung paano tinitignan ng Panginoon? Why? Because God is the one who created us. God created us in His own image and likeness. So kung bigyan mo naman ng chance sa sarili mo, please give yourself a chance also to see what God and how God sees you. So now let's open our Bible in Isaiah chapter 1. Verse 1 to 15. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon talaga ay punong-puno talaga ito ng
kwento na kung saan nagtuturo ng kabutihan ng Panginoon. Kung gusto niyo matutunan lagi sa buhay natin ang mga bagay na may karunungan, basahin natin ang aklat na ibinigay sa atin ng Panginoon. At tayo ngayon ay dadako sa Isaiah chapter 1, verse 1 to 15. Are you there? Can you say amen? Okay pala. Can you say amen if you are there? Praise the Lord. Hindi nyo kailangan ko sundutin para lumakas. Para pag parang minsan, kailangan na painitin. Dapat agad, assertive agad. Pag pinag-uusapan patungkol sa Panginoon, dapat lagi tayong ganado, lagi tayong, kumbaga, ready. Kasi baka mamaya, nagbabagsak na pala ng pagpapala ng Panginoon, alam-ya, hindi wala kang nakuha. Diba? Tapos, maiigit ka tuloy sa katabi mo na, siya, bless na, siya yung lagi nakakita Diba? So, bago natin basahin, tayo muna humingi ng gabay sa ating Diyos. Panginoon, sa mga oras mo nito, ang salita mo na aming babasahin ay magbigay nawa sa amin ng paalaala kung paano kami lalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, kung paano kami sasamba sa iyo, Panginoon, nang merong taos sa puso, Panginoon, sa ating buhay. Lord, may this word of yours, Lord, that give us understanding on how we, Lord, maneuver our life that is pattern in your will, Panginoon. Salamat po. Nawa po ay patuloy na kami bigyan ng karunungan. Buksan niyo po ang aming spiritual na pangalawa upang makatch namin at makita namin ang nais po namin salita sa mga oras po nito. Salamat po at aming hinihiling niya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So I want to read Isaiah in New Living Translation or New International Version. Sabi sa verse 1, the vision concerning Judah and Jerusalem. So doon pala makikita mo na yung intention ng libro. Kasi nga, ang pangitain na ito ay patungkol sa ano? Kay Judah at Jerusalem. Kaya sa bansang Judah at sa bansang Jerusalem, that Isaiah, son of Amos, saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, king of Judah. Okay, so yung pangitain na ito ay nakita na ni Isaiah sa ilang hari? Si Uzziah, si Jotham, si Ahaz, si Hezekiah. Apat na hari, mga kapatid. At si Isaiah, may nakita siyang pangitain. At ito ang sinabi ng Panginoon sa pangitain ng apat na hari na yan. In verse said, hear, O heaven, listen, O earth, for the Lord has spoken. Napakalaga pa na. The Lord has spoken. The Lord wants something to say in you. May nais iparating ang Diyos sa inyo. May nais kang maunawaan sa Diyos. I reared children who brought them up, but they have rebelled against me. Nagpalaki ako ng mga anak, at nung lumaki sila, nagrebelde sila sa akin. Sino yung mga parents ko dito? Taas ang kamay yung mga parents ko. Yan. Ay, mga parents ko dito, di ba? Masaya ba ang yung mga anak ay nagre-rebelde sa inyo? Nang yung mga anak ay kung ano-anong bisyo ang ginagawa sa kanilang mga buhay, kung ano-anong mga hindi kaaya-ayang gawain ng isang anak, masaya ba kayo? Tapos hihingi sa inyo ng pera, mama, pahingi ng 20,000, wala na akong tuition trip, matas maririnig mo, di ba? Kung saan sila pumupunta, nagbuburakay sila, Dakak, Baguio, and everything. Ano maramdaman ninyo bilang isang magulang na nagsisikap na sila itaguyod para magkaroon ng magandang ginagawa? How do you feel that? It hurts, you know. Tama? And this is ito yung nararamdaman ng Diyos sa kanyang bayan. No? Kumbaga, mga anak ko na tinipon ko, wala silang kakayahan. Hindi sila isang nation before, but I told them as a nation, I bless them, I give them everything. And now what? They are not rebelling against me. Sabi ng Panginoon. God is expressing now His emotion, now His hurt to His people.
Ito matindi. The ox knows his master. The donkey knows his manger. But Israel does not know. My people do not understand. You know the two description na hayop? These two, the ox and the donkey are wild. Matitigas ang ulo ng mga hayop na ito. Hindi mo sila basta-basta mapapasunod, mahuhuli mo siya man sa wild. Hindi mo sila basta-basta mahahawakan. Kumbaga, stupido or tawag doon na rebellious itong mga hayop na ito. Pero sinabi ng Panginoon, buti nga yung ox na rebellious, alam niya yung kanyang master. Yung donkey, alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan yung manger niya, yung kanyang kulungan. Pero yung mga anak ko, na pinakain mo sa aking palad, sabi ng Panginoon, na binigyan ko ng proteksyon, binigyan ko ng kapapala, pinalakas ko sila. But Israel does not know. My people do not understand. Parang yung mga anak ko, parang hindi nila ako nauunawaan na parang it seems that there is a gap between me and my people right now, na hindi nila naiintindihan yung kalooban ko, yung layunin ko, yung nais ko sa kanila. It seems like they are very far from me. And if you are parents, malayo ang loob sa iyong mga anak, how do you feel? Parang everyday, lagi ko naiisip, paano yung anak ko? Hindi man lang ako makumusta. Paano yung anak ko? Hindi man niya sinusunod yung mga sinasabi ko. Parang dito ang Panginoon, parang pinapakita niya yun, siya yung tatay ng Israel. Then verse 4 said, a sinful nation, a people loaded with guilt. Bakit sila napuno ng guilt? A brood of evildoers, a children given to corruption. This is not the ideal God's people. Hindi ito yung ideal God's people tinawag niya from Egypt. At nila niya sa promised land. Hindi na ito yung mga anak niya na kung saan sumasamba sa kanya. Napakalayo na. Why should you be beaten anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured. Your whole heart afflicted. From the sole of your foot to the top of your head, there is no soundness, only wounds and welts and open sores, not cleansed and bandaged or soothed with oil. You know, God now is describing Israel, who they are in God's sight. Sabi ko sa inyo, magkaiba minsan ang paningin ng Diyos at paningin natin sa ating buhay. But in Israel right now, parang itong mga anak niya ay isang, alam mo yon, maraming mga sugat, parang naging palaboy na sila. Kumbaga, siguro talaga napipighati na siya. Bakit? Anong nangyari sa mga anak ko na minamahal ko? I am the Lord of Lords, the King of Kings, pero ang mga anak ko, nabubuhay sila sa krunyan. Nabubuhay sila sa walang katiyakang buhay. Di ba napakasakit ng mga anak natin makita mo, mga adik, mga pokpok. Di ba? Sakit, di ba? Walang katutunguhan. Hindi ko sila kinakondem yung mga gumagawa ng gano'n. But as a father, bilang isang mga magulang, hindi lang pangarap ko sa iyong mga anak. The same with God here. God now exposing who they are. Parang pinapakita ng Panginoon, hindi ba lang eto na kayo sa aking harapan? Guys, parang sabihin, mga anak, magising na kayo. Sa inyong pagkakatulog, nakatulog na kayo. In verse 7 said, your country, ayan na, unti-unti na nire-reveal ng Panginoon, no? from the spiritual level, bigla yung tinukoy, your country is desolate. What's the meaning of desolate? How do you understand it in Tagalog? Help me please. Yeah? Wala nang pakikinabangan, nasira na. Kumbaga, may palayan ka, aanihin mo na, biglang dumating yung malakas na bagyo, desolate. Wala ka
ka ng pakikinabang kasi bakit binagyo, dapat yung aanihin mo. Ganun yung nangyari. Your cities burned with fire. Your fields are being stripped by foreigners right before you. Inaagawan kayo ng harap-harapan. At wala kayong magawa sa ginagawa ng mga kaaway niyan. The daughter of Zion is left like a shelter in a vineyard, like a hut in the field of melons, like a city under siege. Unless the Lord Almighty had left us some survivors, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. Again, parang nagsabi ng Gomorrah, Sodom is just fiction. Again, Isaiah quoted this Sodom and Gomorrah 1,000 later, bago sunugin ng Diyos. 1,000 years bago sunugin ng Panginoon. Isaiah quoted again what happened to Sodom and Gomorrah. Verse 10 said, "Hear the word of the Lord. You, rulers of Sodom, listen to the law of our God. You, people of Gomorrah." Verse 11 said, "The multitude of your sacrifices, what are they doing? Says the Lord." Ano ngayon kung napakarami yung mga inahandog sa amin? Ano ngayon kung nagtaas ka ng kamay ngayon? Teacher Rachel. Ano ngayon kung umayak ka ngayon, Max, sa pag-worship mo sa Panginoon? Parang ganyan ngayon si Lord. Ano ang start kung napaluha ka sa mga awit? Ang sabi ng Panginoon, "The multitude of your sacrifices, what are they to me?" Sabi ng Panginoon. "I have more than enough of burnt offering of rams and the fat of fattened animal." Then, ito sabi ng Panginoon, "I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats." Anong implikasyon niya? When God said, "I have the pleasure in the blood of bulls and goats." Ano ba ginagawa dito? What is happening in Israel? Why they need the blood of bulls and goats? Diba ginagawa nila yan? One of the sacrifice para magkaroon sila ng tatawag nating atonement sa Panginoon at maging acceptable sila. Anong pinakover po doon? Doon sa tatawag natin in the center of the Ark of the Covenant na nandoon yung sa Tagalog is luklukan ng awa. Doon po pinapatak ng priest yung dugo. At pag napatak po doon, then the Lord will declare Israel as a blessed again. Wala silang kasalanan. Kasi bakit? Nagkaroon ng dugo, symbol of covering of their sin. But in Isaiah said, the blood, forget about it. Hindi na ako nalulugod sa ginagawa. Kahit ilang patak pa ang ibuhos yan, hindi na ako nalulugod. Ibig sabihin, the sin of His people, even though many blood to be there, is nothing. When you come to appear before me, who asks this of you? This trampling of my courts. Grabe, no? When you come, para sabi ng Panginoon, pag pumapasok ka sa lugar na ito, you know what? You are trampling this place. Sabi ng Panginoon. There's something wrong sa buhay ng mga Israelites, mga kapatid. Maybe kung mga titignan natin, I will try to explain to you what's happening in this situation. Why God has this kind of kumbaga emotion or kind of lamentation sa kanyang bayan. Verse 8 said, "Stop bringing meaningless offering." Come on. Your incest is detestable to me. New moon, Sabbath, and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Your new moon, festivals, and your appointed feast, my soul hates. Ito naman talaga yung ginagawa ng Israel. Ito naman talaga yung mga festival na meron sila. They have become a burden to me, and I am weary
to bury them. In verse 15 said, when you spread out, ito matindi, when you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. So ano ba yung pinag-uusapan sa Isaiah chapter 1, verse 1 to 15? Ano ba yung pagkakamali ng bansang Israel dito? Bakit ganito na lamang yung pananalita ng Panginoon sa kanyang bayan? What something is missing? What something is ruining now in their life? Why God now is very displeased to His people? Ano yung tamang hinari? Narasan niyo yung tamang hinala? Yung feeling mo kayo na hindi pala. Tawag ang tamang hinala. Diba? Kala mo, crush ka niya rin. Yung pala hindi. Diba? Diba? At ang masaklap nun, yung pala kaibigan mo ang crush niya. Diba? Ang tawag doon, masaklap na katotohanan. Diba? Kasi bakit? Feeling mo kasi. Feeling mo dahil close kayo, ikaw na yung crush niya. Tama po yan, Ana? Bakit ka nag-react? Kasi ito yung nangyari sa bansang Israel. Feeling nila, yung kanilang offering, yung kanilang pagtaas ng namin sa temple, yung kanilang pagsasama-sama sa temple, feeling nila, nakukurin nila ang Panginoon. But once na sila ay nagsasama-sama, nagbibigay ng offering, the Bible said, sinabi ng Panginoon, I am really displeased. Kinamumungkian ko kayo. Huwag nilang Panginoon, hindi niya agad pinababa yung kanyang judgment. No? Huwag nilang Panginoon, pag siya ay may mga hinaing sa kanyang bayan, hindi niya agad binibigyan ng sudden, quick judgment. Nagpapaalala mo ng Lord. Amen ba? Kaya ngayon, nakikinig kayo dito, pinapaalahan kayo ng Panginoon. Sana mga kapatid, seryosohin natin yung paalala ng Diyos sa ating buhay. So ano yung nawawala dito? What is missing sa buhay ng mga Israelita ito? I want to share with you the nature of worship. You know what mga kapatid? Isa lang naman talaga yung hinihiling ng Diyos sa kanyang sanlilikha. Ano yun? Yan ay sambahin siya. Kaya, di ba yung malumanan, yung kantay na? And the angels cry, holy. You know, in the heaven, mga anghel, mga napakaraming anghel na hindi naman kamukha ng Panginoon, na hindi likha sa image ng Diyos, binibigyan ng parangal ang ating Diyos na buhay. Eh samantalang yung mga sinabi ng Bible na they are my image and likeness, wala man lang sumasamba, wala man lang nagpupuri sa mga kawangis ng Panginoon. Bago maayos simbahan, napakarayang pang mga pasakali para pumunta sa church. Ilipid mo pa ng sanggipsal, di ba? Ibigyan mo pa ng regalo. Napakahirap ligawan ng mga tao ngayon para lang lumapit sa Diyos. Pag lumapit pa, manakot pa ng church, so pa yan, malakas kumain. Baka mamaya wala kakain sa inyo. Wala po sa kayo sa PCP. Wala po sa kayo sa PCP. Baka dyan sa kabila. Kaya siya yung may maraming Sharon, di ba? Kaya mamaya, di ako natanggap na Sharon, ha? What is the nature of worship? Ito yung matagal ng dinitiman ng Panginoon. From the beginning of the Genesis until the Revelation, makita natin, God is looking sa mga totoong sumasamba sa Kanya. Diba? In John chapter 4, tama ba ako? Tignan natin yun. John chapter 4, I think verse 25, tignan natin doon. Merong sinabi mismo ang Panginoon sa isang woman na nakausap niya
doon mismo sa balon, na kung saan ay dumating sa kanilang conversation, napag-usapan nila ang ibig sabihin ng pagsamba. At, of course, dahil ang Panginoon ay alam niya ang tamang pagsamba, ito yung sinabi niya sa woman. Okay? Anong sabi doon? Ating basahin. John chapter 4, I think, verse 23. Ayan. Siguro maganda sa verse 21. Sabi doon, Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." Kasi bakit? This woman, sinasabi niya, you know, you Jew, sabi nga, kasi Jesus Christ is a Jew, you are worshiping the temple. But we as a man and woman, we are worshiping on this mountain. So ano yung mountain na sinasabi niya? The mountain of Jacob. Kasi na nga, the Samaritans acknowledging that Jacob is their forefathers. Kayo sa templo kayo, sa Jerusalem kayo. Kami naman mga Samaritano, dito kami na sumasamba sa aming ninunong si Jacob. Alam mo, sabi ng Panginoon dito, napakaganda. Sabi niya ganyan. Sabi ng Panginoon, Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter." Yan. Hindi na raw matter kung you worship the Father in this mountain or in Jerusalem. Verse 2 said, "You Samaritan know very little about one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through the Jews. But the time is coming," ito na, "indeed, it is here now, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." The Father, ito mga ito na, siguro tandaan, the Father is looking for those who will worship Him that way. Kumbaga, God is counting right now to every part of this world. Naghahanap siya ng mga taong totoong sumasamba sa Kanya. Sana matagpuan ng Diyos yan. Dito yan sa KCPC or KCP Filipino Church. Yung mga taong totoong sumasamba sa Kanya. Na nalulugod siya at napapangiti ang ating Diyos na buhay. Then sabi doon, in verse 24, "For God is Spirit, those who worship Him must be worshipped in the Spirit and in truth." What is the true nature of worship? Worship that God finds unacceptable. Ito pa yung gusto kong ibahagi sa inyo. What is a worship that is not unacceptable in the sight of God? Baka mamaya, worship tayo ng worship dito, but our worship is not acceptable in the sight of God. We are wasting our time. We are wasting our strength. We are wasting our resources. We are wasting our expectation na yung pagsamba natin ay tinatanggap ng Panginoon, pero ang totoo pala ay hindi. So ano ba yung mga bagay na yun? So we need to worship God that is acceptable to Him. Once we come every Sunday in this place, see to it nanggugulong ang Diyos. See to it na konektado sa Diyos. See to it na naramdaman mo ang kanyang pag-ibig. See to it na nabago ang kalooban mo dahil pinausap ka niya. Or else, your life is nothing. Your life is empty. Sana hangarin natin every Sunday na hindi lang basta makapunta dito kasi nga partang kasi ng KCPC. Kaya kaya TV, pag di na ako nakapunta ng devotional, magkakapigil ako pala magpapakape. Napakababang decision. Pwede mo ilibre ang praise and worship every Sunday sa coffee shop kasi tinagpala ka ng Panginoon ng finances. That's not the point. The point is,
Ano ba pumupunta sa Panginoon? Every Sunday. Pastor, tagal mag-preach si Pastor. Pupunta ang tao ng sino. Kaya pag naboring, pupunta doon, magkakapoy. Ayun na, hindi ko pag-ikot ko ng ano. May nagkakapoy na. Sabi ko, Lord, paano ko itong mga ano papalayan? Pero sa maiksing oras lang na nandito kami every Sunday, naiinit pa. Ang sabihin ng boring ko mag-preach. Pero kung bukas yung ating isipan, yung ating spiritual understanding, I think there is no boring preaching in me. Why? Ang gutom na espiritu sa bawat salita ng Panginoon niya, kinakain mo. Kasi gutom yun. Walang boring. May time talaga nakaka-boring. Pero hahayaan niyo ba yung boringness na yan? Mawala kayo sa Diyos? Na ma-miss niyo ang kalooban ng Panginoon sa mga oras po ito? At isang linggo naman ang lilipas, hindi mo nalaman ang kalooban ng Panginoon, babalik ko sa coming Sunday, so lagat na ito, wala rin nangyari, stop it. Parang si Jordan, di ba sa news, stop it. Yun natin yung mga kapatid. Kasi bakit? Hindi yung nais ng Panginoon sa amin. So we as a Christian, we need to worship God that is acceptable to Him. So I will give you dalawang bagay. What worship that is not or that find God unacceptable to Him. At ating niya makikita sa ating binasa. Sa ating nabasa ngayon, makikita natin ano yung pagsamba na hindi karapat-dapat at hindi tinatanggap ng Diyos. Number 1, in verse 2 hanggang 4. Ito natin. Ano sabi doon ng Panginoon? Basahin natin sa Isaiah chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sabi doon ng Panginoon, ayan, hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows his master, the donkey knows his manger, but Israel does not know. My people do not understand. Verse 4 said, a sinful nation, a people loaded with guilt, a brood of evildoers, a children given to corruption. They have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on Him. Itong mga tao ito, na dinescribe ng Diyos mismo, ito yung mga tao nagsisipon sa temple, nagbibigay ng mga sacrifices, bukas yung kanilang mga palad, mga kamay, nag-pray sa temple. But God exposed what they are doing. Ano sabi ng Bible? In verse 4 said, a sinful nation. Makasalanang mga anak ng Diyos. Kumbaga, ang kakapal naman ng mukha nyo, magpakita pa sa akin. Magtaas pa ng kamay, sumamba sa Diyos, sumamba sa akin, magbigay pa kayo ng offering, pero may ginagawa kayo hindi maayos sa inyong buhay. You are sinning against me. Kaya number 1, ano ba yung bagay na unacceptable sa Panginoon? Israel, a superficial level of adoration to God, or a surface level of adoration to God, or in other words, a superficial worship. Ano ba yung superficial worship? Ano ba yung sabihin ng superficial? How do you understand that? I have a superficial friend. May kaibigan akong yung camp word is plastic. Para yung magkaibigan, no? Kami magkaibigan, lumubog yung barko, tapos lumalamay siya. Sabi niya, friend, iligtas mo ako. Huwag kang maingay dyan, walang lumulubog na plastic. Yeah, okay na kung bukas yung tatawa. What is superficial? Superficial worship refers to a
religious practices that are outwardly performed but lack genuine faith, sincerity, and devotion. Nakikita mo sila, nag-aalay, nasa temple sila, nagpapalakpakan, sumisigaw ng hallelujah, sumasamba, kung ano naman yung sinabi ng Lord, ginagawa nila, parang mga modern Christian ngayon. Pumunta sa church, sumasayaw ng hallelujah, diba? Umapalakpak, pero walang totoong debosyon at pananampalataya at sinseridad sa Diyos. Ang tawag yan, superficial. Tignan mo yung katabi. Totoo ba siyang tao? Baka mamay Android na katabi mo o AI na yan. Diba? Tignan mo yung pisngan mo. Siguro mo na, baka mamay cyborg na yan. Diba? Hindi yan totoong tao kasi bakit? Napakarami ng mga invento ngayon na you know what? There is invention ngayon talaga na pag tinignan mo, akala mo tao siya. Pero huwag na pala. Kaya mag-ingat kayo nila sa mga nakaka-chat ninyo. Diba? Sa mga ka-video call ninyo. Ingat. Baka mamay, huwag na yung kausap ninyo. Yan yung superficial. This type of worship focuses on external rituals and appearance rather than a heartfelt relationship with God and adherence to His commandments. Here are some of the key characteristics of a superficial worship. Mabibigay tayo para malaman natin at magkaroon tayo ng awareness yung mga superficial kind of worship. Number one is hypocrisy. Ano yung sabihin ng hypocrisy? Alam niyo ba ang word na hypocrisy is na-invento para sa mga Kristiyano? In the Greek, in the Greek understanding, a person has many faces. The psychology says that we have a lot of face. Tama? Ngayon, sa church tayo, iba yung mukha na pinapakita ko sa akin. Hangin parang walang problema, diba? Yan yung mukha na gusto ipakita. Pero pag nasa bahay ka na, iba naman yung mukha na lumalabas. And I believe, yun yung totoong ikaw. Tumuluan. Sugatan. Ang daming problema. Ang daming iniisip. Ang daming concern. At minsan nakaupo lang, tumutulog na lang yung lugar. Kasi feeling niya, Lord, parang pag-iwanan na ako ng panahon. Saklap, di ba? Marami ko ganyan. At dumaan din po ako sa mga bagay na yun. You know what, sometimes God's allow you to experience those situations in order for you to understand that God's hand is very near. So ayon ng Panginoon, yung superficial kind of worship, superficial worship is marked by disconnect between what is professed and what is practiced. Worshippers may appear devout in public setting but live contrary to God's principle and in their private and everyday life. Tumataas ng kamay pag Sunday. Pero during Monday to Friday, tumataas ang may dalang soju. Tumataas na may sinting sigarilyo. That's a superficial kind of worship. Kasi ba, contradict yung ginagawa niya emphasize sa kanyang personal na buhay, sa araw-araw na buhay. That's contradict. That kind of worship is very displeased in the eyes of God. Try niyo na bang nausukan sa mukha? Nagsiga yung kapitbahay ninyo, nausukan ka sa mukha. Di ba ang sakit? Parang ganun kayo. Ganun tayo sa atin ng Panginoon. If we are worship God superficially, ang sakit mo sa mata, nakaka-surprise ka.
Di ba meron tayong mga taong kinakairitahan? Pag nakita ko pa lang, nakakasurais ka. Sobrang galit mo sa kanya. Because you are displeased with that kind of person. Kaya imagine, God, displeased sa iyong Panginoon. Di anong pagpapala ang meron ka? Kaya nga yung bansang Israel, grabe, pinakita ng Panginoon kung sino sila. And every Sunday, they worship the temple, bringing their offering, pero ang Diyos hindi na nalulunod sa kanila. Kasi bakit? May ginagawa sila sa kanilang buhay na hindi nakaaya-aya sa nais ng Panginoon, sa prinsipyo ng Diyos. Kaya they are living now in a superficial worship. In Isaiah chapter 23 and 29, verse 13 said, sabi dito, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Alam niyo mga kapatid, I think ang Diyos din ay nasasaktan siya. Because God is a person. He has emotion. Masakit din sa Diyos ay kanyang mga anak ay pinaplastic siya. Can you imagine the all-knowing God, paplastikin mo? Alam niya nga yung future mo eh. Alam niya kung saan ka nang galing eh. Alam niya nga yung bilang ng buhok mo. Then paplastikin mo siya. Tayo nga, di ba pag-plastic tayo, galit na galit tayo. Man, later mo nalaman na pinlastic ka niya pala. Tama? Kung nakikita kayo, hindi sa'yo alam, ganda-ganda mo, pogi-pogi mo, di ba? Kaya like, you know what? Grabe mo talaga yung tao talaga na makukoma pa. Pero pag nakataligod ka pala, buwisit talaga yung tao na yun. Buti na nabuhay pa sa mundo na yun. Guys, most of the time, we act like that. At bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi natin salita ng ganyan. Because that is very contrary sa buhay ng mga anak ng Panginoon. Dapat ang salita ng ang mga anak ng Diyos, dapat hindi siya nagsasalita ng ganyan sa kanyang kapwa. Why? Because you're already blessed by God. Means dapat, bigla ng Panginoon, dapat blessing ang lagi mong sasabi. Hindi tayong tawag sa Panginoon. Sabi mo, kung nakakamatay lang ang backfighting, pagsalita ng nakatalikod, marami na tayong pinatay. Maybe pala yung retirement. Marami na tayong mga kapatid. Aminin natin, lahat tayo tayo nagkakamali. Kaya nga, meron every Sunday worship, meron pangaral sa Panginoon para paalalahanan tayo. Just like the Israelite people, God spoke. Nagsalita ang Diyos sa kanila at yung propesya nito ay isang pagpapaalala sa kanyang bayan. Ganun tayo ngayon. Pinapaalahanan ng Diyos sa ating mga gawa, sa ating mga kaisipan, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. In fact, we accept ourselves as God's people, pero minsan may ginagawa tayo hindi ayon. Baguhin natin. Lagi mo sa sarili mo, dati ganyan ako pero ngayon hindi na. Always put that in yourself. Anak na ako ng Panginoon, hindi ko nagagawin niya. Ngayon dati, wala pa ako sa Diyos, nagagawa ko. Pero man anak na ako ng Panginoon, nilingis ako ng Diyos, pinagpala ako, tinawag niya ako sa kanyang karya, hindi ko na magagawa. Maybe there are times gusto kong gawin yan, but deep inside in my heart, there is conviction, that holy conviction na nasasabi, hindi ka na ganyan. Hindi na yan ang laban mo sa buhay. God give us now a new way to struggle, not those kind of situation. Amen ba? Diba yung struggle natin, pag-pray yung mga taong mga siraulo, abutin yung mga taong mga wala ng patutungan sa buhay, yung struggle natin ngayon. Hindi yung mga chinichismis natin, yung buhay ng may buhay. Diba sabi nga ng quotation, diba? An average person speak about ideas. An intelligent person speak about solution. But a foolish person only speak evil. Kaya pinag-uusapan, pinag-iwalay na artista, yung mga nagpatulpo. Tuwa-tuwa kayo sa mga tulpo, no? Nakakatawa pastor ako. Nag-iwalay, di ba? Nice.
Pero mo tinawag ko nun doon? Tell you. Kung hiling mo, ibig sabihin, there's something inside of you na nakaka-activate ka sa ganitong mga sitwasyon. You need to repent. The problem is, those media, those social media, it gives an influence also. Kaya minsan, sasabihin natin yung mga bagay-bagay, para sa tulpo yan. Di ba? Kasi may dalaw sa tulpo, ganyan nangyari yan. Minsan, nasasarabi na yung buhay, yung may buhay. Why? Because nandun na tayo. Dapat salaminin natin kung ano yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Yes, ngayon, ganyan ka. Alam mo ba, sinasabi ng Panginoon, pagpapalain ka niya, iaangat ka niya. Dapat yan ang mga bitaw ng salita ng mga anak ng Diyos. Ay yung taong wala ng pag-asa, sinabihan mo ng ganyan, para siyang, alam mo yan, para siyang halaman na diniligan. Ay mali, 4 days yung halaman, walang tubig, tapos malalang yung dahon, dumating at diniligan mo siya, parang nagbigat na mulaklak. Dapat ganun tayo mga kapatid. So when you come every Sunday in this place, you're really connected to God. Next is the ritual without relationship. Ritual lang. Ang ginagawa ng mga Israeli people, rituals, napakaraming offering. Offer dito, offer doon, taas ng kamay doon, taas ng kamay dito. No? Tama yan dyan, tama yan dito, di ba? Ano nangyari? Bakit? Wala kasing relationship sa Diyos at even sa mga kapwa niya. Masaklap, di ba? Then parang ang lakas pa ng loob natin na mag-worship kay Lord. In spite of those situation, alam natin. Those worship na ayaw ng Diyos. Imbis na pagpapala, ang makukuha natin nagiging pagpapalo. Superficial worship involves performing religious rituals such as attending church services, offering sacrifices, praying and singing without truly seeking relationship with God. The acts are done more out of routine or obligation rather than a reverence for God. Kasi nga, keyboard ka kasi, kaya kailangan mo din ng church eh. Para naman walang buhay ng yung praise and worship pag walang keyboard. Hindi yung gano'n. Kasi ikaw yung presider eh. Ikaw kasi mag-pray ng offering kaya dito ka. Hindi gano'n. Pero wala naman talagang totoong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tawag dyan, a ritual without relationship to the Lord. You can do that everything. You can do every rituals na alam mo sa Panginoon. Pasok ka simbahan, sausaw ka doon, mag-antanda ka. You can do that for the rest of your life. But without relationship to God, that kind of worship is displeasing in the sight of God. Ano ba yung description ng superficial worship? Lack of ethical living. Yung ibig sabihin niya, Pastor, lack of ethical living. Despite engaging in religious activities, those who practice superficial worship do not exhibit moral or ethical behavior. Kasi church na, paglabas dyan, kung makamura, kala mo naman. Ganun ba? Ethical behavior or moral. Wala. At take note pa, no? True nature of worship. Ay! Dapat nababago rin tayo from inside out. Dapat yung mga salita na dapat hindi na lumalabas sa mga labi ng mga anak ng Diyos. Amen ba? Kasi dahil pinagpala na ng Diyos, God already bless you spiritually. Yun yung mga superficial kind of worship. Despite engaging in religious activities, those who practice superficial worship do not exhibit moral and ethical behavior. They neglect
justice, mercy, righteousness na nangyari sa panahon ni Isaiah, which are central through worship. Nakinig naman, nag-jot down naman, pero paglabas, parang walang nangyari. Anong tawag ko dyan? The goldfish Christian. Ano yung sabihin ng goldfish Christian, Pastor? Ang goldfish po mga kapatid, 2 minutes na po yung ina-expand ang menu niya. Kaya nga huwag mong lagyan ng maraming pagkain niya. Kasi kumain na yan, after 2 minutes, sabihin niya, ay, hindi pa ako kumain. Kaya mamamatay yan sa busog. Sana huwag tayo maging goldfish Christian. Pinakinggan mo ngayon, paglabas mo niya sa may pinto, wala. Superficial worship is unacceptable to God because it lacks sincerity, justice, true relationship, genuine heart's condition, and integrity. God desires worship that reflects a true commitment to Him, characterized by genuine repentance, ethical living, heartfelt devotion. Worship is not just about performing religious rituals, but about living a life that honors God in every aspect. That's the meaning of worship. Kaya minsan napapansin niya, mayroong sinasabi ng Lord, may our life become a pleasing and blessing. Pleasing to you and become a blessing to others. Question is, how to avoid superficial worship? Pastor, yan pala yung mga nandiyan. Totoo lang, tinamaan ako ng mga 4 yata na puntos dyan. Good news. May solusyon tayo. Paano tayo nakakaiwas sa superficial worship? Number 1, embrace authenticity. Anong ibig sabihin? Embrace authenticity. Ibig sabihin, be honest with God. First and foremost, maging totoo ka sa Diyos. Lord, ito nagawa ko na. Pwede ba, Lord, bago ako pumunta ka sa worship? Panginoon, linisin mo ako sa mga pagkakamali niya. At bigyan mo ko ng kalamasan tomorrow na hindi ko na magawa na. Ang Diyos ang pagpapatawad mga kapatid. So don't lose hope. God's giving us a chance. Be honest with God. Be honest with God about your struggles, about your doubts and fear. Totoo, Panginoon, kaya ako nagkakalito kasi bakit? Takot talaga ako mawalan ng trabaho. Mawalan ng career. Lumayo yung mga loob ng anak ko sa akin. And everything, be honest to God. Baka kasi ganituhin ako, baka kasi ito yung mangyari sa akin. Maging honest po tayo. Authentic worship involves bringing your whole self before God. And this is me, Lord. I'm coming to you. A broken vessel. Sila ka lang ng pagkakapon, Lord. Ano gagawin mo sa akin? Saan natin yan? That you come to the Lord full of struggle. Sarap lang ngayon mga kapatid. I tell you. Diba sabi ng Panginoon, diba? And He used the broken hearted and binding up the wounds. Come to the Lord with humble, broken, and contrite heart. Hihintay tayo ng Diyos na magpakatotoo sa ating buhay at sa Kanya. Huwag tayong mag-plastic sa Diyos. Kasi bakit? Hindi naman si Diyos, si Lord, ang niloloko mo. Sino? Number 1, yourself. You know, the greatest thing that you can do is to die to yourself. Sarili mo na nga lang yan. Nagsisinungaling ka ba sa sarili mo? Di ba napakasaklap mo? Na maging personalidad ng isang tao na siya ay nagiging sinungaling sa mismong sarili niya. Ang gamot dyan, magpakatotoo ka. So yung sinasabi, maging totoo ka na.
Isa pa, maging totoo ka na. Hindi mo kahit ka ng wala. Dito lang ako eh. Sabihin na sa Panginoon, Lord, this is me. Ang dami kong problema, kaliwat, kanan, harap at likod. Totoo lang, Lord, wala akong ganang sumamba ngayon, makinig ng sermon, magbasa ng iyong salita, manalangin. Lord, this is me. Help me in my situation. And be true. Be authentic. Di ba ang sarap makasama yung mga tao totoo? Amen ba? Ang sarap isuot yung mga damit na totoo, hindi peke. Ang sarap gamitin yung mga gamit sa bahay na talagang alam mo, original. Hindi imitation. Kasi alam mo, matibay yan. Pagkakatiwalaan. See with our faith to the Lord. Kung totoo tayo sa Panginoon, ang sarap ilapit ng buhay sa Diyos. Kasi bakit? Totoo rin ang Diyos na mag-response. Amen ba? Nung tingin mo na wala sa'yo, ibabalik ng Diyos. Do you remember yung pinakita kong broken vessel na there is an art in Japan? Anong tawag doon? Kitsugi. Yung mga basag na tasa. Anong ginagawa nila sa mga crack? Nilalagyan nila ng mga ginto para magtugtong. At ibinibenta ko itong tasa na ito ay nabiling mo lang sa Daiso ng Omano. Pag nakasugi ka na, diba? Baka bekmano ka na. Diba? Kasi bakit? Yung lamat mo, nandoon yung halaga. Amen ba? Sabi, yung lamat ng buhay mo, nandoon yung pinang ng Diyos. Amen po ba? Kaya okay lang na lumapit ka sa Diyos, na nagdududa ka, na parang feeling mo, hindi totoo itong ginagawa mo, okay lang yan kay Lord, basta authentic ka, nagpapakatotoo ka lang. Pangalawa is focus on Jesus. Christ-centered worship. Jesus Christ at the center of your worship. Focus on His life, teaching, sacrifice, resurrection at the foundation of your faith. Yan po yung pangalawa. Yan po yung dalawang bagay to overcome a superficial worship. Be authentic to yourself and focus yourself to Jesus. Dahil dyan, mawawala sa'yo yung pagsamba na kunwari lang, paimababaw. And I believe if you can do that right now, into the next day of your life, you become more deeper and deeper and deeper your relationship to our Lord Jesus Christ. And because of that, the more na ikaw ay lumalalim sa Panginoon, the more na nagdigo yung mga dapat mong makita, nalilid ka rin ng Panginoon sa dapat mong pagkalagyan. Kaya sooner or later, God will elevate you in a life na dapat meron. And there, you will be blessed by God. Maybe ngayon, hindi mo nakikita, but time will come as you discipline yourself to obey in God's way. Dadali ka ng Diyos sa lugar na kung saan ka ng tahan. At mapapatunayan mo that God is faithful. Amen? Napakabuti ng Diyos. Pagmahal siya. Hindi siya nangiiwan. Be authentic and focus your worship to Jesus Christ. Incorporating these practices in your life, you can move away from superficial worship and cultivate a deeper and more meaningful relationship with God that is characterized by sincerity, integrity, and genuine devotion. The next is rituals without a heart of righteousness. Yan. So sa mga unacceptable worship kay Lord, a ritual without a heart of righteousness. In verse 11 and 15, ano sinasabi ng Panginoon dito? Okay, bibilisan ko na mga kapatid. Sabi dito ng Panginoon, in 11 and 15, the multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear to me,
who asked this of you, this trampling of my courts. Stop bringing meaningless offering in your incense. Incense is para sabi parang tigilan nyo ng kalokohan nyo na yan. Totoo lang, malapit na akong mapundi sa inyo. Kung mga salitang sa atin, nagmumuro na kayo, isang move pa, isa na lang, bingo ka na sa akin. Parang nagsasabi ng Panginoon. So the concept of rituals without a heart of righteousness highlights the idea that God values and sincerity and morality of His worshippers over mere outward religious observance. Here's why such rituals are not acceptable to worship to God based on biblical teachings, particularly in Isaiah chapter 1, verse 1 to 30. God's desires heartfelt obedience over empty rituals. So ano yung mas desire ng Panginoon sa atin? Yung ating obedience. Yung ating pagsunod sa Kanya. Yung ating pagpapakumbaba sa Kanya. Kagaya sinabi na Isaiah chapter 1, verse 11-13, nabasa po natin. Ito yun eh. Yes, they are doing those rituals, but yung obedience in person, in their private life sa Panginoon, hindi nila ginagawa. Wala silang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. But in the rituals, ang gagaling nila. Pero yung personal na pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ay wala sila. So in essence, God's desire for heartfelt obedience underscores His longing for a loving, authentic relationship with His people, where worship is a reflection of transformed hearts and lives lived in accordance with Him. So yung nais ng Panginoon, na yung pagsamba mo sa Panginoon ay bunga yan ng pagbabago ng buhay mo. Bunga yan ng bago mo ng puso sa Panginoon. Bunga yan ng salita ng Diyos na bumago sa iyo at ginawa kang kanyang anak. That's the real worship. Hindi yung ikaw yung may pinakamalaking offering na nilagay ngayon dyan. Hindi yan, mga kapatid. Ikaw yung may pinakamagaling mag-pray, no. Ikaw yung pinakamahusay maglinis sa church, no. Ikaw yung pinakamagaling magtimpla ng kape, hindi yun. At mamigay sa mga kapatid. But the real worship is yung pinagong puso ng Diyos. Yung puso na lumalapit pa lang sa Panginoon, umiiyak na. Yung puso na lumalapit sa Diyos, basag na basag na. Ito yung hinahanap ng Diyos na pagsamba. So what is the purpose of obedience? Why we need obedience to God rather than those rituals? Obedience is not just about, listen very carefully, obedience is not just about following rules, but about spiritual growth and maturity. Nais ng Diyos na mag-mature tayo sa pagkatawag mo sa Kanya. Nais ng Panginoon na mag-grow tayo spiritually. Hindi lang yung more on parang punta dito, punta doon. No, that's not the purpose. Para mas lumago tayo, maintindihan pa natin ang nais ng Panginoon. It involves learning to discern God's will and choosing to align oneself with His purpose. Yung meron ka ng, yung dumating sa point na, dahil doon sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, dumating sa point na, nakikita mo na yung nais ng Diyos sa buhay mo. Nalalaman mo na ito pala ang kalooban ng Panginoon. Therefore, once you decide something, you know already that is the will of the Lord. Bakit nakita mo na, naranasan mo na, naging familiar ka na sa kilos ng Diyos sa buhay. Yun yung purpose ng obedience. In 1 Samuel chapter 15, verse 22 said, "Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much in
obeying the voice of the Lord. To obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams. Sinabi ni Samuel kay Saul, mas mahalaga ang pagsunod kaysa mga handog. Kasi bakit? Pag sumusunod ka sa Panginoon, walang problema ang pagkahandog. Amen ba? Kaya mga taong talagang genuine may faith in the Lord, generous person, totoo lang. Kahit mga walang pera, ito yung contribution ko. Muna yan eh. Gumagawa ng paraan niya para maging bahagi siya sa isang anumang contribution niya. Bakit? Nandoon yung kanyang heart to help. Hindi mo na kailangan dali pa ng conviction, exhort pa na, mga kapatid, sinasabi sa Malakal chapter 3, kailangan ka mag-tithe. Parang kukonsensahin pa, no? Ang totoong binago ng Diyos na may pusong genuine, hindi mo kailangan konsensahin yan. Bago pa lang dumating ang Sunday, naka-ready ibibigay sa Panginoon. Hindi yung kung saan niya hinahanap pa yung one sa likod, naiwan naman niya sa bahay. Diba? That's the meaning of obedience. Things that causes empty rituals and not having a heartfelt obedience to God. Ano yung nagiging cause? Bakit may mga tao na nagiging empty yung kanilang rituals at wala silang heartfelt to God? Ano yung nagiging cause nito? Bakit may mga ganyang mga pangyayari? Number one is, very true, lack of spiritual discipline. Yan. Lahat tayo tatamaan dito. Tanong mo kayo, sino talaga yung nag-pray everyday? Ikasan mo na. Siyempre, kumakain tayo, di ba? Yan, pray kayo everyday. Lord, salamat ko sa magkain ito. Yung talagang prayer talaga. For the church, for the other church. Pangalawa, sino talaga yung nakapag-devotion everyday? Sino talaga? Itaas ang kamay. Ba't kayo napapalunok na yan? Spiritual discipline. Napakalaga ang mga kapatid. Kumakain ba ng oras ng devotion? Did God demand you to have a devotion with 5 hours? Did God demand you to have a devotion on this Friday? Mag-devotion ka sa akin ng buong Friday na yan. Did God demanded that? Ipa wala siya sinasabing oras. It's your voluntary decision kung gagawin mo ba ng 5 oras, 2 oras, 1 minuto, o 1 segundo. Sabi ng Lord, it's up to you. Choose your time. You have free will, guys. Sabi ng Panginoon. Pwede ka sa umaga, tanghali, hapon. Bantarin mo, hapon, tanghali, umaga. O ikaw ay panggabi. Di ba? Kapag pumili lang kayo. Sa isang 24 oras, bahala kayo kung ano yung gusto niyo i-spend sa akin. 1 minuto, okay, that's fine. 3 segundo, okay, that's fine. Choose. Hindi man ng Panginoon eh. Pero ito lang, mahalaga ito. Kaya nagkaroon minsan ng empty rituals and wala man lang pag-ibig mismo sa Diyos because the lack of spiritual discipline. Discipline in prayer and reading the Word of God, develop a consistent prayer life and reading the Word of God, fostering communication and intimacy with God. It's nagbibigay sa atin ng init ng spiritual na bagay. Alam mo, ramdam ko yung mga tao talagang mainit sa Lord. Ako naramdaman ko yan. I don't know sa inyo. Alam ko yung mga tao talaga na talagang basag sila kay Lord. Alam ko yung mga tao talaga na mababa yung loob nila kay Lord. Alam ko po yun, nasa-sense ko po yun. Yung mga taong hunger kay Lord, nakikita ko po yun, nararamdaman ko po yun. Ibig sabihin, yung mga taong to, meron silang spiritual discipline. So ano pa yung mga umaagaw? Ano pa yung naging cause ba nagkaroon ng mga empty rituals and having heartfelt devotion to the Lord? Number 1, lack of spiritual discipline. Pangalawa, shallow understanding of the Scripture. Of course, wala kang spiritual discipline, hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Diyos. Domino effect. Kaya umuhula ka na lang ang kalooban ng siguro ng Panginoon, Pastor, sa aking bukas,
ay ako ay mapupunta sa itong lugar. Kung hindi man, hindi niya kalooban yun, may bubuksan na parang kang huhula. Alam mo yun? Ganun ba si Lord? Huhulaan mo kung ano kalooban niya. Pigit ka, parang gano'n, di ba? O, nasaan yung kalooban ko, kaliwa o kanan? Hindi naman gano'n si Lord. Maliwanag ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Kung ating aalamin lang. Problema sa atin, hindi natin inaalam. Hindi tayo nag-iimbestiga. Buti pa rin nasunugan. Yung sa Korea, iniimbestiga. Ilan namatay? Ilan namatay? Pero yung kalooban ng Panginoon, ano ba sinasabi ng Lord sa kanyang salita? Sa aklat ni Isaiah. Wala sumabi sa isip ko na rin yan. Pag yung mga pangyayari dyan sa mundo, ay, panatalo ang Pilipinas. Sa Gilas, talo ang Gilas. Buti pa yun, naiimbestigahan. Kasi si Papa Dwight kasi hindi na makatrimot. Buti pa, alam mo. Pero ang salita man ng Panginoon, ano ba sinasabi ng Panginoon sa aklat ng mga Timoteo? Ano kayo matutunan ko sa aklat ng mga Genesis? Wala man ito yan. Then darating, we come in this place with that kind of heart condition. Tapos magtatangko tayo sa Panginoon pag hindi na-answer yung mga prayer natin, hindi umaalay yung kagustuhan natin. You try to manipulate God. No? Naman yung mga tao, pag hindi binigay yung mga prayer request, nagtatangko sa Panginoon. Mga superficial kind of worship yung mga bagay na yun. You know what? Ang totoong genuine, totoong puso na sumasama sa Panginoon, kahit hindi ma-answer yung kanyang prayer, still magpupuri pa rin yan sa Panginoon. Kahit na simple yung kanyang buhay ay hirap na hirap pa siya, magpupuri pa rin yan sa Panginoon. Kasi bakit? Ang puso niya ay wala sa kondisyon ng sitwasyon. Nasa pagbabago ng Panginoon. Nasa kondisyon na ng kanyang puso ang totoong pagsabi. Maraming mga tao sumasama sa Panginoon, pag meron sila, pero pag tabang-tapahan sila, ayaw nila sumamba kay Lord kung ano yung pinagagawa nila sa buhay nila. Bakit? Malabo ang pag-unawa kasi sa salita ng Diyos. Study and meditate, deepen your understanding of God's Word through consistent study and meditation. Apply biblical principles. Apply biblical teaching to your daily life, allowing Scripture to shape your attitude, decision, and behaviors. Next, the resistance to change and growth. Kaya empty yung rituals, walang heart sa Panginoon. Kasi bakit? Isa lang, ayaw magbago. Tinuturuan mo lang ayaw tumanggap. Wala talagang mangyayari. Lahat po ng tao nagtagumpay sa mundong ito, the constant thing sa buhay nila is, change. Lahat ng mga taong pinagpala ng Panginoon, naabot nila yung pagpapala ng Diyos sa buhay nila, ano ang nangyari sa nila? They have a constant change in their life. Kaya kung ayaw mo nang magbago, you're stuck up. Para kang tornilyo na may kalawang, na nung binubulot ka na, deform ka na. Kaya deform na ang buhay mo. Huwag mo natin hayaan yun. Allow the Lord change us. Amen? Hayaan nyo na baguhin kayo ng salita ng Panginoon. Kung meron kayong narinig ngayon, natutunan ng isang araw, nagbasa kayo, i-apply natin mga kapatid. And let that word of yours change your behavior, your decision, and even your attitude. Kasi ganoon talaga. May pagkukorek ang Panginoon. Have you read my post about correction? Correction is just a judgment word to those people who are loving their sin. Pastor, mapamusla ka. Kung pinurek mo, sinabi, Pastor, mapamusla ka, ibig sabihin, mali yung kanyang pagkakaintindi ng correction sa buhay mo. Feeling niya kinakondemn yan, no? The Bible tells us na kailangan natin i-correct ang ating mga kapatid. We are accountable
their life. Na kailangan silang pagsabihan, kailangan silang paalalahanan. Hindi mo pagkakondem yun. It's a responsibility of a brethren. Church. Kaya pag kinumpara kayo mga kapatid, huwag yung personalin. Tignan niyo kabuuan. Kaya kayo nagkakagan niya. Kasi bakit? Malabo ang inyong pag-unawa sa salita ng Diyos. Dahil malabo yung pag-unawa ng salita ng Panginoon, the third is shallow understanding of it. Domino yan eh. Mula doon sa walang spiritual discipline, shallow understanding of Scripture, shallow faith, and resistance for growth. Yan yan. Ito yung mga nagkakos. Bakit? Yung mga rituals is empty. At mag-test ka ng 10% and 10%. If you don't have a connection to the Lord, that is empty. Walang mangyayari. Walang bastos ng Panginoon. So addressing these factors involves self-examination. Simula ang examine mo sarili mo, Lord, nasaan na ba talaga ako sa aking buhay pananampalataya? Totoo ba na nagsisik ako sa iyo? Totoo ba talaga na nagagawa ako ang kalooban mo? It's time for you to have a self-examination. Seeking God's guidance through prayer and Scripture, and pursuing a genuine relationship and obedience rooted in love and faithfulness. It requires a continual commitment to aligning one's heart, mind, and action with God's will and purpose. Hindi madali mga kapatid ang bagay na ito. Ang iyong lingkod until now, I'm still aligning myself to the will of my God. God's process in me is still there. Araw-araw mga kapatid, nire-refine din ako ng Panginoon. May mga time din talaga, Lord, parang ayoko na. Sila na lang, ayoko na. Gusto ko nang mag-isa. Gusto ko nang gawin lang mag-isa ito. Gusto ko nang walang makialam na sa akin. But God says, no. This is part of your training. Pero Lord, masakit. I know masakit. Pero time will come. Yung hapdi na yan, ay mapapalitan yan ng pag-asa. Today, maybe you feel that you are a victim. After that, you become a victor. Amen. Maybe today, your life is a mess. So later on, it becomes a message. So to cultivate a nature, a true nature of worship that is pleasing to God, it is essential to integrate practical steps that align our heart and action with His will. Here are some practical steps to help and develop us to have a true nature of worship. As conclusion mga kapatid, ito yung mga practical na bagay na pwede mong gawin, pwede mong paunin mamaya. Number 1, understand God's character and will. Simple. Sino ba ang Diyos? Mapagmahal. Sino ba ang Diyos? Mapagpala. Unawain natin ang karakter ng Panginoon at ang kanyang kalooban. Then, commit a daily Bible reading and understanding God's nature through His written Word, and reflect every passage kung ano sinasabi ng Panginoon sa iyo. Spend time in prayer. Kung di mo ba kaya everyday, twice a week, once a month. Then after that, twice a month, until na ma-enjoy mo yung mga bagay na yan. Then, live out God's commandment. Kung meron ng mga nabasa ka na dapat mo yung sa buhay, then, do it already. Yung mga practical step para ma-develop sa atin the true meaning of worship, that you would come to the Lord at sumamba ka. Talagang ang Diyos ay nalulugod sa iyo. When God pleases you, He will also bless you. Amen. Parang mga anak, di ba? Mga anak natin, nag-top sila sa school. Anak, pinadala kita ng 20,000. Pabili mo lang ng chocolate. Di ba? Sana all. Di ba? Pag may mga good performance ng ating mga anak, at tayo mga magulang, masaya tayo, nagbibigay sa kanila. We are really happy to bless them. The same way God. Pag ang Diyos nalulugod sa ating buhay, sa ating sa ginagawa natin, hindi i-hold ng Panginoon ang blessing niya sa iyo mga kapatid. Ibubuhos niya kasi bakit? Anak ka niya at nalulugod ang Diyos.
Sa iyo. And the last is commit to obeying God's commandment, both in private and public life. Apply biblical principles, daily decision and action. Pagtsagaan mo mga kapatid yung sarili. Masakit talaga sa Panginoon, pero yung sakit na yan ay hindi sakit ng pag-iinaya, kundi sakit ng isang disiplina ng Diyos na mapagmahal. Amen ba? Masarap madisiplina ng Diyos. Masarap yung may sakit pero ramdam mo yung pag-ibig, di po ba? Masarap minsan, nag-i-struggle ka pero alam mo nandiyan ang Panginoon. Ang sarap niyo mga kapatid. And sooner or later, makikita mo yung desisyon mo na ginawa mo sa Panginoon. God will also prove to you kung sino yung sinunod mo, kung sino yung Diyos na ginalang mo, kung sino yung Diyos na kinikilala mo. Ipapakita ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo. And I believe ito yung hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ay, tumayo kayo and let's come again to the Lord. Sige po, malapit sa Panginoon ang sisig na song. Pupurihin ko o Diyos. Banal mong pangalan. Ang sisig din sa mga kapatid, be authentic right now. I want to be authentic. Ibig sabihin, isipin mo na, mag-isa ka lang ngayon dito. Wala kang kasama. Na lumalapit ka sa Panginoon, ito yung totoo mong buhay. Ito yung nakaraan mo. Ito yung nangyari sa'yo. Be authentic to the Lord. As we sing this song, hallelujah. O Panginoon, mangusap po kayo sa iyong mga anak. Lord, sa paglamit po namin sa hapon ito, Panginoon, Ikaw yung Diyos na buhay. Ikaw yung tunay na Panginoon na kakilala mo sa amin. Sa iyong mga anak sa mga oras mo dito, Lord, as they come to you, Lord God, as they authentically, Lord God, opening their hearts to you, their life, Father, embrace them with your love. Hallelujah. Ang puso ko'y tumutulo sa'yo. Nagsusumao paging nabati mo. Ikaw ay mamasdan, makaliligan. Sa'yo ay punitan.
Panginoon, sa iyo. Salamat po dahil sila ay naging totoo sa iyong harapan sa mga oras pong ito. Dalangin ko, Lord, na paunin nila ang pananampalataya na ibinigay mo sa kanila. Paunin nila, Panginoon, ang palakasang ipinadama mo siya sa mga oras pong ito. Lord, paunin po nila, Lord God, ang pag-asa na meron sila ngayon sa iyong presensya. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be